Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, ididimanda si Ira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Tinakot ni Lilet si Ira. Nakakasuhan niya ito dahil sa ginawa niya kay Lilet. Kaya natakot itong si Ira at umalis. Umuwi si Lilet sa bahay nila. Nakita ito ni Ses. Kaya pagkatapos magbihis nitong si Lilet, nag-usap silang dalawang magtiyahin. Tinanong ni Ses kung ano ang nangyari kay Lilet. Ikwinento ni Lilet ang buong nangyari. Kaya naman galit na galit itong si Ses dahil hindi man lang niya napagtanggol si Lilet laban dito sa dalawang bruha. Ikwinento din ni Lilet na natakot sa kanya si Ira dahil sinabihan niya ito na kakasuhan niya. Pero palabas lang daw ni Lilet yun para takutin itong si Ira dahil hindi daw niya balak na guluhin pa ang buhay nito. Lalo na nga daw itong si Merdit dahil mahalagang tao ito para sa kanya. Sinabi naman ni Ses na ikaw na naman ang mag-a-adjust para sa kanila. Dapat piliin mo naman ang sarili mo. Dapat kasuhan mo sila sa lahat ng ginagawa nila sa'yo dahil sobra na. Sinabi ni Lilet na hayaan mo na Tinang. Darating din ang araw na magkakaayos din kami. Kaya naman sinabi ni Ses na umaasa ka pa din hanggang ngayon ha. Hindi na mangyayari yon dahil sa mga titigas ang mga ulo ng mga kaaway mo. Sa kabilang banda, nagkasalisi si Ramir at Merdit. Hindi sila nakapagkita nito dahil umalis agad si Ramir dahil may importanteng tawag sa kanya kaya hindi na niya natapos mapanood ang kasong hawak ni Lilet. Samantala, nag-umpisa na ang hearing ng kaso laban kay Nanay Chato. Umpisa na ang laban ni Lilet sa korte para ipagtanggol si Nanay Chato. Samantalang si Ira nga ay simula na ang laban para magpakitang gilas dito kay Lilet na siya ang dapat manalo sa korte para mailampaso niya ito at siya ang maging magaling. Habang nagpapakilala ang bawat panig, hindi maiwasan ni Nanay Chato na kabahan dahil hindi niya alam kung ano pang mga kasinungalingan ang sinabi ng kapatid ng manugang niya laban dito sa kanya. Nang banggitin ng korte na hinampas daw ni Nanay Chato ng timbangan ang manugang niya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Nagulat siya sa kasinungalingang sinabi sa kanya at sinalaysay ng kapatid ng manugang niya dahil wala daw itong katotohanan lahat ng ibinibintang sa kanya. Pinakalma siya ni Lilet. Hindi siya pinabayaan nito. Kailangan daw kumalma ni Nanay Chato dahil baka mapansin siya ng korte na kinakabahan siya. Kaya naman lumakas ang loob ni Nanay Chato dahil alam niyang hindi siya pababayaan ni Lilet sa kaso at alam niyang mapapanalo siya ni Lilet. Samantala, dahil sa kagustuhan ni Ramir na formal na humingi ng sorry kay Lilet, inaya niya ulit ito na lumabas kasama ito dahil nagigilty daw itong si Ramir na pinilit siya nito nung nakaraan na makipagbati kay Trixie kahit ang totoo ay malabo pa sa tubig kanal ang kagustuhan ni Ramir dahil kahit kailan daw ay hindi na iyon mangyayari, sabi nga nitong si Trixie dahil napakataas nga ng pride nitong si Trixie. Tinext ulit ni Ramir si Lilet para magkita sila sa isang restaurant pero siniguro ni Ramir na silang dalawa lang daw talaga ang magkasama at wala itong si Trixie dahil ayaw na daw mapahamak ni Ramir si Lilet kapag kasama na naman si Trixie. Pumayag naman si Lilet sa gustong mangyari ng ama niyang si Ramir. Nag-usap ang dalawang mag-ama. Nagsorry si Ramir kay Lilet. Inamin niya lahat ng kasalanan niya dito. Sinabi ni Ramir na pwede ba kalimutan na natin lahat ng pangit na nangyari noon? Kalimutan na natin lahat ng masasakit na salitang nasabi. I'm sorry Lilet. Gusto kong magsimula ulit. Mangyak-ngiyak naman si Lilet sa mga sinabi ni Ramir sa kanya dahil hindi niya akalain na darating ang araw na magkapatawaran silang dalawa. Niyakap ni Ramir si Lilet bilang sincere na paghingi nito ng sorry kay Lilet.
Tinanggap naman agad iyon ni Lilet ang sorry ni Ramir dahil yun din naman daw talaga ang matagal niya nang gustong mangyari, ang mawala ang galit sa puso nila at magsimula ulit silang mag-ama. Sa kabilang banda, gumala naman si Trixie kasama ang kaibigan niya. Habang naglalakad sila, napansin at namukhaan ni Trixie ang daddy niya kasama nga itong si Lilet. Kaya galit na galit at inis na inis ito nang makita ang dalawa. Lalo pa nga at nakita niya ang dalawa na magkayakap. Sinabi niya na akala ko hindi ka na ulit magpapakita sa kanya dahil ayoko, dahil hindi pa ako handa. Pero anong ginawa mo? Sinungaling ka talaga. I hate you, daddy. Habang nagmo-moment at nagkakapatawaran ang dalawang mag-ama na si Lilet at Ramir, hindi nila alam na nakatingin na pala sa kanila si Trixie at galit na nga ito sa kanila dahil nagkita na naman ulit ang mga ito. Samantala, pagtapos ng unang hearing, dumiretso si Merdit at Eira sa sementeryo. Kaya nagtataka si Eira kung sino ang dinadalaw ni Merdit doon. Nang mabasa ni Eira ang pangalan na Lily, bumalik sa isip niya ang sinabi ni Merdit nung binabangungot ito nung isang gabi na wala siyang kilalang Lily. Kaya diniretso niyang tanong itong si Merdit, akala ko ba ma'am wala kang kilalang Lily? Kaano-ano mo siya? Hindi alam ni Merdit kung ano ang sasabihin niya o ipapalusot niya dito kay Eira. Kaya napilitan na lang siyang umamin dito kung sino talaga si Lily. Nagimbal naman si Eira sa nalaman niya na hindi lang pala siya ang nag-iisang anak sana ni Merdit dahil meron pala siyang kapatid. Kaso hindi nagtagal sa mundo. Parang nabunutan ng tinik itong si Merdit nang mailabas niya na ang matagal na niyang tinatago kay Eira na may kapatid ito. At ito nga ay si Lily. Samantala, pagtapos magkapatawaran ng mag-ama, naalala ni Lilet ang sinabi ni Ramir nang pumunta ito sa bahay nila. At hindi natuloy ang sasabihin sana nun ni Ramir, kaya ngayon daw ay gusto na itong malaman ni Lilet. Bumuelo si Ramir, sinabi niya kay Lilet, sasabihin ko sana sa iyo nun ang tungkol sa nanay mo. Kaya naman ito ngang si Lilet ay nagimbal, sasabihin na sana ni Ramir lahat ng biglang dumating itong si Trixie. Nag-iskandalo ito kaya hindi na natuloy ni Ramir ang sasabihin niya kay Lilet. Inuwi ni Ramir si Trixie dahil nahihiya ito sa mga ginagawa ni Trixie. Naiwan naman si Lilet na nakahang at nag-iisip kung ano kaya ang tungkol sa nanay niya na sasabihin sana ni Ramir. Samantala, patuloy ang laban sa korte. Sa pangalawang hearing, nagdala ng testigo ang panig ng manugang ni Nanay Chato. Nagkwento ito tungkol daw sa nangyari dahil nakita niya daw ang lahat. Dito nga ay tinanggi ito lahat ni Nanay Chato dahil baliktad daw ang sinasabi ng testigo. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kaso ni Nanay Chato? Sino kaya ang magwawagi? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.